Hey, what's up? Yan. Good day sa inyo. Panibagong obra, panibagong piyesa. Gagawa na naman tayo ng isang obra na pinapahirapan ng ating mga sarili. Let's go! Bali itong piyesa na to, marami na napagkuhanan, marami ng idea na pinagmulan. And si client, nag-base lang din siya dun sa mga nakikita niya. And sabi ko sa kanya, pwede tayong gumawa ng sarili nating piyesa dito nang naayon sa gusto mo. And ayun, kung makapansin nyo si Icarus, wala siyang pakpak. 'Di ba ang common na makikita niyo na nakaganyang pwesto is may pakpak. So napagdesisyon na ni client na wag na lagyan ng pakpak, tapos lagyan ng mga fallen feathers diyan sa paligid niya. Medyo creative din si client, tapos hindi ko alam kung saan nanggaling yung mata. Pero yung mata na yan gusto niya ilagay. Hindi ko alam, baka mata din ni Icarus yan. And napag-usapan din namin is gawing realistic yan. Si client ay first time magpapatato, kaya medyo ingat na ingat ako sa kanya. Medyo ano kasi si client, makinis ang balat. Hindi naman sa hindi natin iniingatan yung mga hindi makikinis ang balat. Kumbaga si client kasi, mukhang sa itsura niya kasi mukha siyang mitikuloso. Alam mo yung parang may kaya, yung ano yung rich kid na datingan. Pero si si client naman, matiisin, yun ang kagandahan sa kanya kasi kahit first time niya yung tatuan, first time niya matatuan, tinitiis niya. Hindi katulad ng ibang mga babae na talagang nasasaktan kapag tatamaan ng needle. Hindi ko lang din alam, pero yung mga kliyente talaga na ganito na kahit first time, kayang-kaya. And punta tayo dun sa mga materials na gamit ko. Ang gamit ko rito needle is puro liner. May ginamit akong shader dito para doon sa mata ni Icarus. Pero pagdating sa overall, halos lahat yan liner. Ang ginamit ko pang stippling sa kanya is 3RL. Hindi ako nag 9RL. Lahat yan 3RL all the way. Baka magtanong kayo bakit hindi ko in-stippling yung si Icarus. Ang gusto kasi ni client, lumabas siyang realistic. Okay? Kaya ang ginawa ko, kaysa mag-sacrifice yung gusto ni client, ginawa ko na lang na nag-shader na lang ako doon. And doon na lang ako na bumawi ng stippling sa sa Icarus niya at saka doon sa taas. Mahirap kasi yung stippling yung and hindi naman siya totally sa mahirap. Ayoko lang isugal na na doon sa trip ni client. Ayoko lang isugal yung nasa isip ko kasi baka mamaya pag sinugal ko, hindi magresulta ng maganda. Tapos si client, hindi rin ma-satisfy. Ang habol kasi natin dito is si client ma-satisfy at bumalik. Madami na akong pinanood na ganito mga klase ng pyesa at marami na rin akong tinitignan mga artist kung kanino ako gagaya, kaninong style and technique yung paggagayahan ko. Pero halos pare-parehas na naman. Nasa mo lang din talaga, nasa approach mo kung paano mo gagawin yung stippling doon sa pyesa na ginagawa mo. Kasi pag wala kang sariling touch, pag pinilit mong gayahin yung isang klase ng artist, struggle lang aabutin mo. Wala kang matatapos, wala ka rin masisimulan kasi pinipilit mong gayahin yung isang bagay na hindi naman ikaw. 'Di ba? Kaya nga meron tayong mga sariling identity na dapat tayong tumutukas. Wag tayo mag-rely na si gantong artist magaling, si gantong artist magaling. Ikaw rin naman magaling ka din naman sa sarili mong paraan. Hindi mo lang ito nadidiskubre kasi nga nagre-rely ka, namamangha. Naalala ko tuloy, share ko lang. Naalala ko tuloy yung basketball career ko dati nung college na sinabihan ako dati ng coach ko na "Wag ka namamangha sa kalaban mo. Kasi kalaban mo yan, ba't ka namamangha?" Ang reason ko lang kasi din nun is, siyempre, natural lang naman sa atin mayroon na humanga sa isang magaling na atleta, di ba? Pero balik tayo dun sa totoo. Kaya ko lang naman din na-share yun. Kumbaga dito, kumuha ka ng sarili mong identity. Oo, natural naman na mamangha ka or ma-amaze ka sa mga magagaling na artist. Pero yung mga yan, dumaan din naman yan sa pinagdadaanan mo ngayon na hindi pa ganun kagaling. Pinagtrabahuhan lang ng mga yan kung paano sila naging magaling. Yun lang yung pagkakaiba, yung timeline lang. Kasi nauna sila magtattoo sa'yo. Pero ikaw, pupunta ka rin doon. Depende na lang yun sa mo. Depende na lang yun sa eagerness mo kung paano mo dadalhin yung sarili mo. Kung mag-i-stop ka ba kapag nag-struggle ka, kung magpo-push hard ka ba, kung
Sa tingin mo kaya mo ba yung ginagawa mo, 'di ba? Nasa tao lang talaga 'yan, kaya pasasaan man pupunta ka rin naman dun sa kung nasaan sila. Nasa sa'yo 'yan kung paano mo dadalhin ang sarili mo. Sa nakikita ko lang naman pagdating sa mga ganitong style is si Daniel Silva, yun gaya ng sinasabi nung isa nating idol na na kapwa ko tattoo artist dito sa Taiwan, si Imki. Magaling si Imki kaso nga lang ang difference kasi nila ni Daniel Silva. Sabagay, si Imki kasi more on siya dark yung pagkakagawa niya ng stippling. Pero dahil nga siyempre nandito tayo sa Pilipinas, sa tropical country tayo, bibihira lang naman ang mga mapuputi. Pero pag si Imki siguro nakagawa ng canvas na maputi, malamang sa malamang kaya niyang gayahin. Si Daniel Silva kasi siya iba yung atake niya Alam mo yung flowliness nung piyesa niya. Yun yung pinaka-market niya Kung paano niya ginagawang sobrang linis yung stippling niya. Hindi ko lang alam kung saturated yung pagkakagawa niya ng mga video niya. May mga Photoshop ba siya. Pero basta iba talaga yung gawa ni Daniel Silva. Kung linis sa pag-uusapan, wala kang masasabi dun. Malinis din naman yung kay Imki, kaso nga lang parami kasi sa mga tinatatuan niya dito sa Taiwan sa Pilipinas is mga may medyo brown skin talaga. Kaya yun. Ayan, malapit na matapos ang video natin. Magpapasalamat lang ako sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta sa mga Taiwanese client ko na palagi nandiyan dyan. And sa mga kapwa ko tattoo artists at mga kapwa ko OFW dito sa Taiwan, salute sa atin palagi. Ingat tayo palagi sa lahat ng ating mga ginagawa. Naway pagpalain tayo sa ating pag-aanap buhay. So ayun, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa pagsuporta palagi. God bless you. Bye. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.